Yon mga kapuging lamig, it's a lovely day, isn't it? Ganda ng aking background. Yan ang aking view lagi araw-araw, kada umaga. Basta wag lang makulimlim May nagtanong pala sa ating mga kapuging lamig. Isa ring agricultural engineer. Yan ang tawagan namin pag isang agricultural engineer. Sabi niya, Bayaw, gusto ko na rin pumunta dyan. Kaso napapaisip ako kung makakaya pa ba ngayong mas nabawasan work right dyan. Gaano po ba katagal bago makaipon ng 100,000 pesos? Bayaw, ang tinutukoy mo siguro yung kagaya ng sa akin, student visa rin ang iyong magiging pathway. Pero hindi naman kailangan ng student visa ang pagpunta mo din. Kung kayo may 5 taon ng experience diyan sa Pilipinas at related sa agricultural engineering, ay baka subukan mo mag-apply ng skill assessment at ma-invite ka dito ng Australia. Pwede agad mag-apply ka ng 189 or 190. Isa yung permanent residency. Pero kung kulang pa talaga yung experience at hindi ka qualified, kasi mahirap ang proseso niyan, aabutin ka 2 taon. Pero pag sa student visa, mabilis lang kasi yan aabutin siguro ng 5 buwan na lang ngayon yan. Pero dati sa amin, maabot lang ng mga 2 to 3 months. Ngayon, mahigpit na sila ngayon. Ganito yan, Bayaw. Kung ikay isang international student din sa Australia, ay kung ikay mag-isa laang, wala kang kasamang partner o de facto o dependent na kasama magtatrabaho, ay ang kikitain mo dito kung minsan ay kulang pa. Pero kung diploma lang yung kukuhanin, kagaya ng course ko, makakasurvive ka pa rin. Makakabili ka pa rin siguro ng mga konting mga gamit-gamit. Pero sinasabi ko sa iyo, hirap kang makaipon. Pasalamat na lang kasi ako kasi may kasama ko yung aking asawa. Kung di ko kasama aking asawa at di kami nakalibre ng tirahan noon, ay baka yung 980,000 na utang namin, hanggang ngayon hindi ko pa nakakalhati, siguro hindi ko pa nabayaran. Pero yung talong mong 100,000, makakaipon ka 100,000, kailan ka makakaipon? Ganito na lang, kung wari, sumasahod ka lang, sabihin mo lang natin na $650 per week. Times mo ng 4, 4, di lang yun. 650 plus 650, 30. Ano kaya? 1,300 plus 1,300, di 2,600. 2,600 per month mo, $2,600. Ilan sa piso yon? Teka lang, kikwentahan natin. Yung 2,600 na yon, sabihin natin na 100,000, approximately na lang, tinatamad ako mag-calculate. Yung 100,000 pesos na yon, ikay magbabayad ng tuition mo monthly ng, sabihin natin ng 60,000. Di may 40,000 ka pa per month. Ang bahay mo, magkano ang bahay din Ayun ang pinakamahal din Yan ang dalawang pinakamahal din sa Australia. Yan lang pinakamahal. Tuition pay at bahay. Di may natala pa sa yung 40,000 Bayaw, di ka? Yung 25,000, pang renta iyon. Di may 15,000 ka pa. Buwan-buwan. Paano? Di ka may bili sa bone. Pagkain mo. Kaya kung hindi ka matyaga at maipon at matyaga at matipid, ay wala. Kung ikay international student, ay tigmao ka na. Pero isipin mo na lang yung kagaya na lagi ko sinasabi. Kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Ito mo naman, marami namang international student na naging success yung story nila, diga. Sabi nga nila, kung di ka maghihirap, walang ginhawa balang araw. Lang kung kuwari gusto mo sanang mag-abroad, tapos di mo tinuloy, tumanda ka na, naghihirap ka pa rin. Tapos iisipin mo, ano kaya kung nag-abroad ako noon, ano kaya ang aking katayuan sa buhay ngayon. Ganyan lang, kaysa magsisi ka bandang huli. At least ito, kahit mag-fail ka dito, at least tinry mo. Sabi nga dun sa movie nung napanood ko bago ako mag-apply sa Australia. What if we try? Sabi niya, kaysa naman magmatanda na tayo, doon lang tayo sasabihin na, ano kaya kung tinry ko noon? Gayon, kahirap pag gayon. At least ito, itinry mo, kahit nag-fail ka, at least na-try mo. Nasubukan mo yung Australian life kahit papano. Gayon laang. Tapos pala, Bayaw, kung ikay wala palang agency, marami akong agency na legit na nagpa-process ng student visa. Murang-mura lang rin. Tinanong ko muna bago ko ito i-promote kung magkano baga ang processing nila. Mapakamura. Mas mura pa doon sa akin dating hindi ko lang sasabihin. Baka magtampo sa akin mga yun. Ayun, basta mura lang ang process ng mga are. Ilalagay ko din yung link sa comment at i-click nyo lang. Magpipill out lang kayo doon. Tapos sila nang bahalang mag-contact sa inyo. Ari pala'y Pinay din kaya huwag kayong matakot mag-Tagalog din Kung minsan mag-English ang sagot na rin sa inyo, pero pwede rin mag-Tagalog.
At kung ikaw pala nandini na, huwag mong kakalimutan si Tap Tap Send. At yan ang magiging susi sa para kayo makabayad ng utang. Alam mo yung para hindi ka ang diskarte ko noon para ako hindi mapagastos. Kasi kung ano na nagagastos namin noon, puro walang katuturan eh. Bibili ng sapatos, ang dami yung sapatos, damit, bag na yung misis ko bumili ng Kate Spade na bag, di naman ginagamit. Ganon. Ang gawin mo pag nandito ka na, yung pera mong matitira, i-budget mo na agad yung excess mong pera. Ipapalit mo na agad sa Tap Tap Send. Eh, sa unang gamit mo yan, may $30 pa agad. O, ayaw mo yun? May $30 kang bonus. Zero transfer fee, highest rate area. Kaya kung nagpapadala ka ng magpapalit ka ng $100, magiging $130 ang iyong matatanggap doon sa bangko mo. Pag ikaw pala ipaparnay, huwag mo kakalimutan yung SIM card mo ng Philippine Peso. Kasi pag kung may online banking ka dyan sa Pilipinas, magagamit mo yan kasi yung OTP na yon doon magsisend doon sa bangko mo na yung OTP doon magsisend sa Philippine number mo. Gayon ginagawa ko ngayon, kaya yung may land bank ako din may Philippine number ako din doon nagsisend yung OTP pag ako'y magsisend ng pera sa mga GCash, mga bank to bank, gayon. Malaking tulong din iyon. At siya, yun lang mga kapuging lamig at ihatid ko pa aking anak sa school. Enjoy the rest of the night, enjoy the rest of the day. It's a lovely day, isn't it? And have a good one. See ya!